Sa inyo po pala tumira si si John Paul, si Buboy. Nung bagong mag-asawa ko ako, nung bagong kasal kami, bagong mapulot yan sa barangay na asawa ko. Paano pong napulot? Kuya? Baby pa siya noon. Bagong silang. Bagong silang. Oo, bagong silang. May pusod pa. Oo, ang liit. Yan, ang liit. Umiiyak sa tabi ng kalsada. Ay, yung biyanan ko, tapos yung nag-ampon sa kanya. Mismo sa tabi ng kalsada, kuya, na iniwan si Buboy. Sa gilid. Si John Paul. Sa gilid Paul. ng daanan. Sa gilid ng kalsada, sa kanto ng highway. Opo. Galing sa Bombay nga ang tawag na nun, pero alagang-alaga yun. Inausap ko yung misis ko. Mahal-mahal pala nung biyanan mo si Bombay, si Buboy po. Kung tawagin. Yung pamilyang yung biyanan ko, yung mga kapatid ng biyanan ko, yung nag-ampun sa kanya, alagang-alaga yan. Dati, nung hanggang grade 1, naggagatas pa yan. Anong itsura ni Buboy nung napulot po? Nakabalot po siya ng lampin? Oo, lang, kumot daw, sabi ng asawa ko, kumot lang na manipis. Kaya doon po ako naniwala sa kwento nung mismong kamag-anak ni mama at saka yung nag-alaga po talaga sa akin na. Once again, mga mahal kong viewers, ayan, nandito na naman tayo kila John Paul at Nanay Marivic. This is part 4 natin sa pag-vlog sa kanila. At please do subscribe sa ating YouTube channel, Commander ni Marcos. At pakipalo din po ang ating Facebook page na Alma Vlog. Ayan. Thank you so much sa mga nag-follow na, nag-subscribe na sa ating platform. Nay! Magandang araw! Magandang araw. Kumusta na kayo? Okay lang. Saan si Buboy? Tulog po. Tulog. Oo. At ay tanghali ngayon, alas 2, mainit. Masarap pati matulog dito sa kanila. Yung kapaligiran nila, nasa parang bukid na. Press na press si nanay ngayon, Mainit ay. Oo. Okay. Tulog pala si Buboy? Tulog po. Okay. Saan po kayo galing kahapon? Pumunta po kami dito. Inakit po kami maligo sa dagat. At po kahapon ay sa Saturday, Saturday po. Tsaka holiday kaya Naligo po. Inakit kaya nung anak ko dyan sa bayan kami naligo. Oh, yung anak niyo na taga-bayan. Saan po siya doon sa bayan? Sa may ubang po. Okay. Doon kami naligo sa may tulay, unahan ng tulay. Papuntang Selfie Beach. Okay. So, ayan, nandito tayo kila, John Paul. Si alias Buboy. Pati doon po sa pinagtira niya, Buboy din ang tawag sa kanya. Hindi ko po alam kasi ako lang po. Bombay? Okay. Di mo alam na place pala yun sa India, yung Bombay. Yun po nakasanayan nilang tawag sa akin. Pero okay lang din naman sa'yo. Oo, at yun po ang nakasanayan nila eh. Okay. Oo. Sila na sana. Kahit yung mga tao din sa ganun din ang tawag sa akin. Ganon din ang tawag sa iyo. Okay. Kasi ang Bombay po dito sa atin yung mga Nagpa 5-6. Ano po? Oo. Ikaw, John Paul, gusto mo din bang mahanapan yung ama mo? Pwede po kung may bibigyan po ng pagkakataon. At makakita at makilala siya. Pwede naman po. Para sa akin, kung may tutulong po. Nay, ikaw po, alam niyo po yung address ng naging mister niyo po sa India, yung full name niya. Ang address niya hindi ko masyado yung natandaan sa India. Pero ang full name niya may bibigay ko sa inyo. Okay. Kung yan madali na lang po yung mahanap pag may full name na siya. Oo, tsaka kung ilang taon na po siya, Ilang taon na po kaya siya ngayon? Kasi magkakilala kami, na siya, nasa 38. 38. Ay, na ako. Magpipipti na ako ngayon. Mga
nasa 60 po siya. Ngayon. Oo. Baka nag-uwi na din sa India po yun kasi sabi nyo sa Saudi kayo nagkakilala, di ba? Oo. Nandiyon na po yun sa kanilang lugar kasi sabay po kami nung umalis. Nung umalis po ako ng Pilipinas, pumunta na ako sa Pilipinas. Siyang ano rin po. Wala naman po siyang binitawan na salita na gusto niyang makarating dito. Meron po. Meron sa sinabi kasi lang parang pinaghandaan ko rin yung ano na pa, kami na lang muna mag-ina. Pero gusto din niyang makarating. Tapos binigyan niya ako ng address. Binigyan ko rin siya ng address ko kung sakali at contact number. Yung kinukontak ko siya, hindi naman niya sinasagot eh. Nagre-ring lang, hindi sinasagot. Hindi ko alam kung busy siya o ano lang siya. Tapos na itong... May number pala siya hanggang ngayon? May number po. Ay, pwede niyo pong ibigay sa akin. Pwede po akong magpa-load ng pang-overseas para matawagan natin yung tatay ni Buboy po, ano? Pwede ko pa ibigay siya. Oo. At para naman ma-meet na niya yung ano niya kahit sa on-call muna, ano? Pag tawag-tawag muna para ano. Di naman kasi basta-basta at alam naman natin ang India medyo ano din po. Malawak kasi. Oo. Yung malawak. Saan daw po siya sa India? Mumbai or sa city? Ano siya? Sa city. Pero hindi siya... Kerala? Meron kasing part ng Kerala daw. Yun daw yung mayaman na lugar sa Mumbai. Ay, sa yung India. isang bansa pa na kadasig din ng Kerala. Ah, katabi. Katabi lang din. O, yung kasi Kerala, lahat doon, puro mayayaman yun eh. Puro, ano yung medyo, may mga hindi magandang ugali, ganun. Pero sa kanila, mababait yung, ano nila, yung lugar, sa lugar, mga babae. Oo, at mapagmahal. kami ni Mr. ko, galing din kami ng Middle East. Ang dami din namin nakatrabaho na mga Indiano. So, ayun. Buboy. Kung sakali na matawagan natin yung papa mo, ano yung magiging plano mo? Sakali lang. Kung sakali lang, tatanggapin ko rin po siya. Kagaya ng pagtanggap ko sa magulang ko, kay mama. Oo. Na kahit hindi po siya nagpalaki sa akin, kahit hindi ko po siya nakilala agad ng una pa, tatanggap ko rin po siya. Paano, Buboy, kung gusto kang dalhin doon sa India? Hindi ko po masabi. Parang mahirap pong pag-anuin agad yung decision na sumama agad sa kanya. Oo. Doon sa lugar nila. Parang napakahirap din. Lalo yung dialect mo ay dialect na ng Pilipino, ano, hindi sa papa mo. Siyempre, mag-a-adjust ka niyan. May alam ka ba sa salita ng India? Wala po, hindi po ako Oo, hindi ka marunong. Si Okay. mama, marunong. May mga alam din si nanay, ano. Oo. So, yun. Yan, hopefully, manapan natin yung tatay mo para naman at least, habang bata ka pa, maka-meet mo yung totoong father mo. Ilang months po si Buboy noong pinampon nyo po, Nay? Siya, nalakad siya 7 months. 7 months? Maliit pa nga po, baby pa yan. Baby pa. Baby pa po. Sakitin po yan. Oo. Pag konting po niyan, lagnat. Ano pong dahilan bakit napaampon si Buboy, Nay? Sa kahirapan din po kasi hindi na rin kaya ng magulang ko. Nag-apply ako nung Dubai. Siguro hindi nila kaya ng alagaan at meron pa rin 2 bata. Mahina na, may sakit na rin yung tatay ko. Siguro nagawa nila yung ganun ibigay. Tapos nung nag-asawa ako, sabi nga nila, ba't ako nag-asawa pa? Yung 3 lang yung anak ko, intindihan ko. Hindi ko naman sila sinunod. Nag-asawa pa rin naman ako. Siya yung nandito na. Okay. Kaya nakita po niya yan, na anak ko. Alam po niya na may anak talaga ako. Okay. Kita niya yun. So, yun na. Yung po kasi yung nag-ampon kay Buboy na yung mga anak, nag-contact pa sa akin. Nagkwento sila tungkol sa naging buhay ni Buboy sa kanila. So, ngayon, ipaparinig ko po sa inyo. Kayo na lang po ang magsagot kung kakilala nyo tong tao na ito. Kasi, sabi ko, ayoko na magsalita sa vlog na walang
proof. Si Kuya Gerson yan, tawag sa akin Kuya Gerson. Kuya Gerson, oo. Oo. Kuya Gerson, kumusta po? Sa inyo po pala tumira si John Paul, si Buboy. Nung bagong mag-asawa ko ako, nung bagong kasal kami, bagong mapulot yan sa barangay na asawa ko. Paano pong napulot? Kuya? Baby pa siya noon. Bagong silang. Bagong silang. Oo, bagong silang. May pusod pa. Oo, ang liit. Yan, ang liit. Umiiyak sa tabi ng kalsada. Ay, yung biyanan ko, tapos yung nag-ampon sa kanya. Mismo sa tabi ng kalsada, kuya, na iniwan si Buboy. Sa gilid. Si John sa gilid Paul. ng daanan. Sa gilid ng kalsada, sa kanto ng highway. Opo. Galing sa isdaan. Yung daanan ba? Daanan ng isdaan. Oho. Pauwi na yung biyanan ko, tapos yung ampun din nung nagpa-ampun din kay Bombay. Nag-ampun din sana kasi namatay na kasi. Yung biyanan nyo po mismo yung nag-ampon kay Bombay, siya yung nakapulot sa Ano yung interview mo nga? Oo. Isang lupin na kung pagkatao noon. Trabaho sa PNDT. Sa wala pagkabata. Kuya Gerson. Kilala mo? Nga po Kuya yung Gerson, Gerson. kumusta po? Sa inyo po pala tumira si John Paul, si Buboy. Nung bagong mag-asawa ko ako, nung bagong kasal kami, bagong mapulot yan sa barangay na asawa ko. Paano pong napulot, kuya? Baby pa siya noon. Bagong silang. Bagong silang. Oo, bagong silang. May pusod pa. Oo, ang liit. Yan, ang liit. Umiiyak sa tabi ng kalsada. Ay, yung biyanan ko, tapos yung nag-ampon sa kanya. Mismo sa tabi ng kalsada, kuya, na iniwan si Buboy. Sa gilid. So, ayun, Nay. Narinig niyo po. Hindi po. Narinig niyo yung sinabi ni Oo, Kuya Buboy. Narinig ko po yung sinabi, pero wala pang puso. Ano siya, talagang nalagaan ko pa yan. Hindi ko yan tinatapon. Okay. Mismong magpapatunay niya, ang magulang ko talagang ibinigay niya doon sa kapatid niya. Oh, Hindi bakit po nakarating doon sa kalsada na sinabi po nung tao? Wala po yung sa kalsada. Yung biyanan niya daw, tatay ng asawa niya ang nakapulot sa iyo sa Kasi yung daan. asawa niya po ay pinsang buo ay pamangkin po nung nag-ampon po sa akin na babae. Siya yung namatay. Yung asawa po nung tinawag kong Papa Lando. Oo, pero alam mo itong kwento na ito. Oo, narinig ko na rin po yan. Pero hindi po ako dyan dahil ang alam ko po talaga, doon po ako naniwala sa kwento nung mismong kamag-anak ni Mama at saka yung nag-alaga po talaga sa akin na mga anak yung parang... Ano ba yung kwento sa iyo? Kinuwento po sa akin na ako nga daw po ay iniwan doon, dala-dala ako nung araw na yun, maliit pa. Doon ako... Di ibig sabihin walang katotohanan ito, yung sa kalsada na iniwan ka. Siguro po masabi baka po kasi yung isa. May siguro, isa pong ampon yun. siguro po kasi dalawa po kasi kami ng yung Kapatid mo din? yung naging kapatid ko rin doon. Kasi yung una, Anak niyo po yun, Nay? Ay, hindi. ako lang po. Oo. Yung ibig sabihin, may una po silang ampon kasi sa akin. Baka siguro po yung isa. Kaya lang po siguro. Sabi ko, Hindi ko po yung tinatapon sa palengke. Wala pong nangyaring gano'n. Kasi isinilang ko pa yan, naalagaan ko pa yan, naiduyan ko pa yan. Nung nawala yan sa akin, magpipitong buwan na yan. 7 buwan na yan. Oo, ipagpatuloy natin na yung sabi nung Kuya Gerson. pinagtrabahuhan mo yata ito, no? Oo. tayo sa Bombay. Pero maliit pa yun. Bombay nga ang tawag na nun, pero alagang-alaga yun. Inausap ko yung misis ko. Mahal-mahal pala nung biyanan mo si Bombay, si Buboy po. Kung tawagin. Yung pamilyang, yung biyanan ko, yung mga kapatid ng biyanan ko, yung nag-ampun sa kanya, alagang-alaga yan. Dati, nung
Kasi mo hanggang grade 1, nagkagatas pa yan. Anong itsura ni Buboy nung napulot po? Nakabalot po siya ng lampin? Oo, ano lang, kumot daw, sabi ng asawa ko, kumot lang na manipis. Walang damit. Grabe, Umiiyak ano? daw eh. Takot nga daw yung biyanan kong lalaki. Galing kasing isdaan sila, nasa 3 or 4 AM daw ng umaga. Pauwi na. Opo. Naglalakad sila, umiiyak daw yun. Nilapitan niya. Oo. Tapos, inapulot daw, dinala sa bahay ng magulang ng biyanan ko. Takot nga siya, ang liit daw niya, parang malinoris. Ano yun, bagong, talagang newborn po siya, yung bagong labas lang sa, sinapupunan ng nanay. Oo, hindi pa nakakakita. O di ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng nanay na maliit pa lang ay winalay niya na sa kanya, yung tatay niya daw ang naglayo sa kanya yung ay kay Bombay. Oo, ano ko kasi interview. Totoo yun, bagong silang talaga yun, bagong silang, ang liit. Si papa mo po ang nagpaampon pala kay kay Buboy. Opo. Yan yung sabi mo nung unang interview po, nanay, Yung tatay ko talaga pero hindi ganun kaliit. Hindi. At saka hindi ganun na itinapon sa may ganyang palengke, hindi. Ibinigay niya mismo sa kapatid niya. Siya mismo ang nagdala dun. Pero itong kwento na ito, Buboy, kwento na din pala sa iyo dun sa Opo. Batangas. Kwento na rin po sa akin ng mga naging kapatid ko po na akala ko nga tunay kong kapatid sila. Yung nagpalaki rin sa akin. Naikwento na rin nila po sa akin na hindi, wala naman po sila nabanggit sa akin na pulot lang ako na nakita ko dyan. Ang alam ko po, ang kwento nila sa akin, binigay nga raw po ako dyan, iniwan nga po ako dyan dahil hindi nga daw po ako kayang alagaan. Dahil may inaalagaan din daw pong mga dalawang maliit. Kaya iniwan na po ako doon. Iwan ko po, kasi nung magkita po kami ni mama, hindi naman ako nag-ano sa kanya ng sama ng loob. Pero, kinuwento rin po sa akin yung magulang ni mama. Nandyan po. Buhay pa po siya. Yung asawa ng lolo ko. Okay. Kinuwento rin po niya sa akin na O di andyan pa yung andyan pa yung nandyan po. oo. Ano pa po siya? Nagtatanong pa rin naman. Malakas pa rin naman po. Malakas pa. Yan yung nakakaalam din nung maliit ka. Nasaan po? Kasama Nandyan po yun. sa ubang. Nandyan sa Yung lola mo. Okay. Tapos, sabi ni Bombay, bumibili ng walaan niya ako. Nung parang nagsagot ba? So ayun nga, ang dami niyang kwento din nitong naging kapatid mo, parang kapatid mo din na kinilala mong kapatid. Pero yun ay gusto ko lang naman malaman yung totoong nangyari na Sige po. Oo, yun nga, na wala palang katotohanan ito na Ay, wala po, ma'am. Oh. Kasi nung isilang ko po yan, talaga nasa tabi ko pa yan. Nandito at nakita ko pa yan. Napadede ko pa yan. Nalagaan ko pa, naiduyan ko pa yan. Yun na nga po sa punto na kaya niya inilayo kasi sa kagustuhan din naman siguro ng amo ko na wag na ako Nagkwento mag-asawa. na rin yan po yan sa akin. Yan si Kuya Gerson. Nagkwento na rin naman po niya yan sa akin. Bago naman po siya nagkwento, naikwento na rin naman po sa akin. Hindi ka naniwala dun sa kwento ni etong lalaki at may nagkwento na din sa iyo. Yung talagang nag-ampon sa iyo. Naikwento na rin naman po sila, Kuya Binin. Kinuwento po sa akin. Oo. Saan kaya galing yung kwento na yun na na napulot ka daw sa tabi ng kalsada? Hindi ko po alam. Hindi ko rin po masabi kung saan galing yun. Basta narinig ko na rin po yan sa kanya. Matagal na rin po yan. Naikwento niya sa akin. Oo. Nung nagkita ba kayo ni nanay, na-question mo din ba sa kanya? Ito na itanong mo sa kanya? Kung totoo yun? Hindi ko po siya tinanong. Ah, Sinabi ko lang na salamat. Nakita ko yung magulang ko. Na kahit pa paano, nakilala ko si mama. Yun nga po. Kaya nakarating din ako dito. Dahil sa kanila din yung mga nag-alaga po sa akin na sabi nila, sige, samahan mo yung magulang mo para makilala mo, para makasama mo rin ng kung gusto mong umuwi dito, bumalik ka, wala namang problema. Yun po ang yun sa akin. Kasi nag-uwi din po yan sa amin.
Grabe naman yung kwento na yun. Parang sabi ko ay ang lalim pala ng ng naging buhay ni John Paul. Mabait yan kung nagkwento na yan. Mabait din naman po yan sa akin. Oo. Mabait naman po siya. Dahil yan po ay nagtatrabaho nga po siyang driver. Nakasama ko rin po nung matagal yan dyan sa Batangas. Oo. Taga Bicol din po. Sabi niya nga, kunento din niya na mabait ka daw na bata. Na sabi niya na yun nga, kuya-kuya daw ang tawag mo sa kanya. Sabi nga niya na wag ko nang sa iyo ito. Pero gusto ko lang malaman kasi sobrang lalim yung kwento niya ay na sabi niya nakabalot ka daw sa manipis na Yun nga po, yun rin po sinabi niya sa akin nung una. kumot. Nung magkita po kami na Pero ang nakakaalam po talaga yan, yung si Manny Silso na andun din po sa Batangas. Yun po ang makakapagsabi na kung kukontak man siya sa inyo at makikita niya to. Yun po makakapagsabi kung pinulot ba talaga ako, napulot ba talaga ako, o binigay ako ng tatay ni mama. Yun po yung nag-alaga po sa akin. Oo. Pero ang importante ngayon, Buboy, ay syempre lumaki ka, di ba? Safe kang lumaki, kaya napapasalamat pa din tayo sa mga tumulong sa iyo, nagpalaki sa'yo ng maayos. At mapagmahal ka pati sa magulang mo, Yun din nabilib yung mga viewers sa'yo kasi hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa magulang mo kahit sabihin natin na napalayo yung magulang mo sa'yo dahil sa kahirapan pala, Buboy, Hindi naman po sa kasi naikwento na rin naman sa akin ng lola ko na kung bakit gano'n, humingi rin po siya ng pasensya sa akin na pag mo niyang yung magulang mo dahil wala yung kasalanan, yung tatay mo to, yung lolo mo ang kaso hindi naman natin masisisi kasi wala rin naman na, patay na rin. Pasensyahan mo lang niya, sabi sa akin. Ilan taon ka nung namatay yung mga talagang nag-ampon sa'yo? Maliit pa po ako. Wala ka pang muwang nun? Uhugin pa ako. Ha? Uhugin pa. Ano yun? May sipon pa ako. Oo. Salitang Bicol din ito pala si May sipon pa, hindi pa po ako. Oo. Ito pala talaga ang totoong Indiano Bicolano. At may salita kang Bicol. Buboy? Kaya yun. So, yun, Nay. At yun nga yung sinabi nung naging kasama ni doon na kamag-anakan din pala nung Opo, yung asawa po niya. Oo. Nag-ampon kay Buboy po, Pero nung nakuha mo si Buboy, Nay, hindi mo na sila nakausap yung mga nag-ampon sa kanya, yung mga kamag-anakan po. Nakausap ko pa po. Nandun pa po kami ng ilang araw. Hindi po nila sa kwento yun yung nangyari kay Buboy na ganun na Sinabi po nila na binigay nga raw ng tatay Ilyo nila sa kanila, sa magulang nila. Ilyo yung tatay niya po. Yung tatay ko. Kilala rin Kilala po din. nila. Kaya sila nga po rin ang nagsabi sa akin kasi Pero nung araw hindi nila sinabi na ako ang ina. Basta yun ang na anak mo pala yan. Yung pala na, yung si tatay mo buhay pa po. Patay na po yun. Patay na. Opo, patay na po. Nag-edad lang po siya ng 60. Namatay na po siya. Yun, nung pinaampon si Buboy, alam mo po yun na pangyayari o wala ka na po talaga dito noon? Wala po, hindi ko po alam. Pero nandiyan pa po ako. Pero hindi ko alam na dinala nila sa Bicol. Dala-dala yan. Kumbaga, kasi tuwing magpipiesta doon sa amin, sa Bicol, pumupunta talaga yung tatay ko. Kasama yung bata? Kahit yung yung dalawa kong bata, kasama po. Mga anak mo kasama lagi ng tatay mo. Parang kasi, makiapo siya. Tapos, parang hindi kasi po nagtatrabaho ako. Parang sila na nag-aalaga ng mga anak ko. Saan ka po nagtatrabaho nun, Nay? Tulad nun, ibang bansa ako. Sa kanila ko iniwan yung dalawa kong anak. Ano po yung naging reaksyon nyo, Nanay Maribik, nung nalaman yung pinaampon si Buboy? Ay, masakit. Dito masikip sa kalooban ko, masakit kung bakit nilayo nila sa akin, kung anong dahilan nila. Hindi man lang nila ako kinausap or sabihin nilang ganun sa akin. Basta nalaman ko na wala na, nung pinaampon na, dinala na nila doon. Tapos nung kinukwento na lang nila, mahal na mahal siya ng mga nag-ampon, ng kapatid ni tatay.
Minahal siya. Simula ng pagkakita sa kanya, kinuha na agad daw. Hiningi na agad sa kanya. Tiyahin nyo din po pala yung mga Tiyahin. nag-ampun sa kanya. Tiyahin ko po. Naglaki siya sa tiyahin ko. Kaya parang naging comfortable din po kayo na kahit wala sa magulang mo, nandun naman po sa kapatid ng magulang nyo. Tuwing umuwi daw yung tatay ko doon, laging nakikita, sinasabi nung kapatid ng tatay ko na, oh, sumama ka na dyan sa lolo mo, yan naman ang tunay mong lolo. Ayaw naman niya sumama. Siyempre hindi pa niya nakilala yung tatay ko na maliit pa siya eh. Kaya lagi niya may picture yan, binigay sa akin ng ama ko yung picture niya na 3 years old siya, yung may nakatali siyang panyo, ganyan. Parang talagang Bombay talaga ang niya. Indiano talaga yung itsura niya. Ni Bombay, oo. Ni Ibinigay Bombay, sa akin, oo. Tapos sabi ng ama ko, nayan lang yan dyan sa, umuwi ka dyan sa Bicol, at nayan lang yung anak mo. pwede mo naman kunin anytime. Nung nalaman ko na yon na nandoon na, pinupuntahan ko, lalo na nung namatay ang nag-alaga sa kanya, pinuntahan ko sa Bicol. Tinatanong ko kung nasaan. Yung isa kong tiyuhe na nagsabi na, ay, ang balita ko anya doon sa anak mo ay kung saan sa anak tira, kung saan na nagpalipat-lipat na kasi namatay na yung nag-alaga sa kanya. Kung saan nang nakatira, kung saan lugar. May nabanggit silang baka nasa Cavite or Laguna yung anak mo. Sabi ko, saan ko kaya ba hanapin? Eh, nagtrabaho ko sa Batangas, nandoon lang pala yung nag-aalaga na si Celso. Hindi kami nagpanagpo doon sa Batangas. Hanggang sa umalis ako doon sa trabaho ko doon sa Batangas. Di ang sakit sa dibdib na. Siyempre, sakit. nawala Sobra. yung anak niyo. Parang nawala. Siyempre, di nyo na alam kung saan. Kung ano yung nararamdaman ko doon sa anak kong wala sa akin, siya rin, mas pa siya. Kasi lagi kong inahanap. Kahit sa gabi, may iyak ako niyan. Kung ano nang kalagayan niya, kung mabuti ba siya o may na siya, yung ayos bagay yung kanyang pagkain, ayos bagay yung pagtulog. Pero inisip ko na lang, hindi naman siya pababayaan ng tiyahin ko, yung mga kamag-anakan ko. Yun na lang lagi nagpapalakas ang isip ko. Hindi yan pababayaan nila kasi kamag-anakan ko rin sila, kadugo din nila yan. Kaya mamahalin nila yan. Kaya minsan nakukontento na yung isip ko na ganun. Hanggang sa makita ko siya. Binigay yan sa akin ng mga pinsan ko. Lalo si Celso na nagpalaki sa kanya, binigay niya. Nung kami mag-usap sa cellphone, nasabi kung makukuha mo yung anak mo, kunin mo na. Kasi anak mo naman yan, ikaw ang tunay na ina, isama mo na. At ako naman, sabi ko nga sa kanya, wag na, iyo yan kasi anak mo yan. Siya yung naglaki, ikaw na nagkikilalang ama't ina niyan. Anong tawag mo sa kanila, Buboy, kay doon sa... Manoy Celso po. Ha? Manoy Celso. Manoy. Tsaka dun sa asawa niya, ate po ang tawag. Yan Kasi yung mga... kilala ko naman po talaga sila. Hindi ko naman sila pwedeng tawagin ng mama, papa. At ang bukadan ko po yung pagmulat ng mata ko, yung tatay po nila. Tsaka yung nanay nila. Na Ang magulang mo. akala ko yung magulang ko din. So, ayun, Nay, kung mapanood ito nung mga nagpalaki, syempre, nag-alaga kay Celso, anong message nyo po sa kanila? Masasabi ko lang po sa kanila, salamat sa pag-aalaga at hindi ako nagkamali. Mabuting bata, mabait siyang bata, magalang, pagmahal siya. Hindi ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanya, ninyo. Maraming salamat at binigay nyo pa rin sa akin na walang salitang kahit ano. Kundi kunin ko yung anak ko. Ayan, Nay. So, ayun, mabuti pala yung mga naging mo, kaya ganyan ka kay mama mo, Mabuti, mabait naman po sila. Oo, kasi kung hindi mabait yung mga yun, nagtanim ka ng sama ng loob, pero siya, Nay, napakaswerte mo pa din kasi Tinanggap niya ako. kahit siya, pinaampon mo ay naging maayos ang kalagayan niya, kaya thankful pa din po kayo, Oo, kaya yun. Ikaw, Bombay, yung masasabi mo sa mga nag-aruga sa iyo? Sa akin po ay salamat po sa kanila.
Maraming salamat po. Yun lang. Oo. Balang araw ba, kung syempre kung successful ka na, kung maipagpatuloy mo yung pag-aaral mo, may balak ka din ba na balikan sila, syempre? Ako, siyempre naman, unang-una po, babalikan ko po yung, dahil nasa Batangas si Manny Silso. Yun lang po. Oo. Sa mga nag-aruga sa'yo nang nagpakita ng mabuti sa iyo, balikan mo balang araw Halos pag... lahat naman po sila. Oo. Na magkakapatid kasi 12 po sila sa tunay. Ang dami ano. Sa tunay po. Oo, Bali, tapos nakuha pa nilang mag-ampon. dalawa po kami. Dalawa po. Dalawang inampon, pero magkaibang magulang po, ano? Baka yun yung ginagayon nila na yung unang ampon. Oo, yun pala, yun yung unang ampon na napulot sa, ano, sa, Palengke. oo, sa palengke, sa gilid ng daan. Ano naman po sila. Mababait naman po sila. Talagang angkan po yata nila. Ganun. Magbabait. Oo. Ayun mo, ano, Buboy, sa ngayon, yung project natin sa inyo, ay asikasuhin natin. Excited na kayo sa magiging bahay nyo. Siyempre. Oo, na maayos. Kahit po hindi na lang po para sa akin, kahit mama na lang. Kasi matupad naman yung sinasabi niya na bahay. Maayos na bahay. Oo. Hindi yung ganyan po. So, ayun na, nandito din ako at isa pang ano ko, ay tatanungin ko kayo kung anong balak nyo dito sa lupa nyo, sa bahay nyo na ito. At sabi ko nga, ang pagpapatayuan natin ng bahay nyo, at sabi mo nga na ayaw mo na dito tumira, Nay? Opo. Ang balak ko po, sana ipagbili na yung lupa ko. Kung may bibili po sana ng lupa ko at makuha sa ganung halaga, pwede ko naman pong bigyan yung mga anak ko. Kasi mahal ko rin naman po yung mga anak ko. Bigyan ko kahit nagkalahati na lang kami. Tapos yung iba po, gagawin kong puhunan para magkaroon kami ng negosyo din. Para meron pa naman po akong isang anak din dito na sa akin. Yung bunso, nasa akin pa rin po na nag-aaral. Para mapaikot ko yung magiging pera ko dito sa lupa. Hatiin ko na lang sa amin at sa kanila, para wala na po silang masabi, hindi na sila magselo sa amin, wala yung kung ano-anong katang isip ang nasasabi nila tungkol sa amin. Yan na lang po ang gagawin ko. At yung nasa akin po, pag-aaralin ko po yan. Yung konting perang matitira sa akin, gagawin ko po sa negosyo, paikutin ko na lang po hanggang makatapos po yung anak ko, bunso. So, ayan, clear na ngayon. Ayan, clear na. At, yan, shoutout ko lang sa mga gustong tumulong, gustong, magpabigay ng, Ito pong mga konti-konting mga binibigay nyo, yung mga tag 4K, 3K, 2K, 500. Iniipon ko po yan. Ilista ko po lahat ng names nyo. At, syempre, gusto ko din po kayong i-shoutout. At, ito po, gagamitin natin sa project natin na pabahay kila Buboy, kay Nanay Marivic, para naman may sarili na silang bahay doon po mismo sa tabi ng bahay nila Rose. Kung maalala nyo po yung tinulungan ko na bata na natutulog sa palapan ng nyog, napabahayan po natin yan, tulong po ng sponsor natin, mga sponsor natin from abroad. Ayan, thank you so much, shout out po ulit sa inyo. At sa mga gustong magpaabot po para sa pabahay kay Buboy, at yun pong naging views nila, kung magkano man yung kinita ng video sa kanila, doon ko din po ilalagay sa pondo para sa pabahay sa kanila, para mabuo po natin itong bahay nila Buboy. At sa mga nagsabi din po na tutulong, ay sana ay matulungan natin sila para naman dare-diretso yung pagpatayo natin ng bahay nila Buboy. At yun nga yung sabi ni Nanay, na itong lupa na ito ay ibebenta mo, Nanay, Opo. Yeah. Bebenta ko na lang po to at may maraming masasamang nangyari. Oo. Parang naano na rin ako eh. Nagkakapobya na rin sa tuwing malalasing sila eh. Ako Pero wala na yun sa akin. Bali wala na lang yun. Basta ang sa amin na lang yung mahal ko sila. Bibigyan ko sila kung magkano man mabentahan, hahatiin ko para sa kanila. Dahil mga anak ko naman sila, mahal ko naman talaga mga anak ko. Sila lang naman ang nag-isip sa akin ng ganyan. Sila lang naman nagtaboy sa akin. Ganun na hindi nila ko
wala na po akong magagawa kung Oo. hindi na ako matanggap. Basta hanggang doon na lang po yan. Ano, kung magkano yung mabebentan dito, yun yung sinabi mong sharean mo po yung mga anak mo doon na syempre nag-alis dito. Sa mga nagsasabi din po na ipa-blatter natin yung mga anak ni nanay, hindi po, wala naman po sila dito sa Bicol. Nasa kamay nilaan na po sila. Sila po yung mismong umalis dito, kaya wala po tayong dapat katakot sa mag-inang ito. Tsaka siguro naman hindi nila magagawa yung mga naririnig ninyo. Syempre yung galit sa puso nila, yung Siguro. kaya nakakabigkas din sila ng mga ganon. Masama salita. Oo, kasi ang galit, magagawa mo lahat pero sa ngayon, safe naman kayo at wala naman po sila. Sila mismo yung nag-alis, di ba, Nay? Opo. Oo, kaya, okay, ganun na lang, Nay. Sa mga nag-sponsor sa inyo, iipunin natin Opo. para madara-diretso natin yung pabahay. At kung makapag-start na, hahanap na din po ako ng karpintero na mag-estimate dun sa pabahay sa inyo, dun sa may titirikan. Oo, habang ongoing yung pagtrabaho. Kahit dito muna po kayo, no? Tapos, i-alok na din na itong lupa mo para hindi ka po, alam na din nila dito sa inyo. Opo, alam po yan dito. Na talaga sabi ko sa kanila na kung may bibili ng lupa ko, pagbibili ko na. Oo. Para magbagong buhay. Gusto ko nga po sa bayan, sabi ko. Para makapagturitindahan, makapagnegosyo, Oo. mabantayan ko yung bunso ko nasa akin. Okay. Yun yung maganda po. Tsaka, shout out ko din po yung anonymous sponsor natin from Hong Kong. Ayan, nagpadala po siya ng 4,000 pesos. Hindi ko pa po nakuha sa Palawan. At ito po ay unang ipunin natin para sa bahay ni Buboy at ni Nanay at syempre yung bunso. At meron din po nag-Gcash sa atin 500 pesos. Shout out po man sa 500 na binigay nyo. Ito po idadagdag din natin dun sa unang nag-sponsor para unti-unti makaipon po tayo at makapag-start na tayo sa pabahay nila Buboy. Buboy? Ay, excited ka ng maglisan dito sa barangay na ito? Siyempre, may konting excited po at konting din na yung mga kapitbahay ay kung kailan naging kaklose ko na sila. Tsaka pa ako makakalipat sa bayan. Oo. Kasi dati po kasi pagdating ko, hindi ko po masyadong sila at hindi naman po ako nag-aalis dito. Oo. Lagi lang Ibig po sabihin ka, mo pala yung mga kapitbahay mo. Oo, mga close ko po yan sila. Ka-close mo sila. Pag may Oo. trabaho po dyan, kung saan meron dyan, sa Dalawan, saan, sila po nag-aano sa akin. Sila ang nag-aakit sa'yo para bigyan ka ng trabaho. Para may pambili kami ng bigas dito ni Mama. Kaya rin po sila sa akin. Yun na yung pala ni Buboy talaga dati, pa on-off yung trabaho niya, hindi tuloy-tuloy po Kung may trabaho, trabaho po. Pag wala po talaga. Simula po na nandito si Buboy, yung niya sa buhay niyo, Nay? Naging magaan po yung buhay niyo or talagang ganun na talaga? Ganun na po talaga kasi wala pa po si Buboy sa amin. Magulo na po talaga ang buhay namin. Kasi hindi niya inaalis ang bisyo niya. Talaga po sadyang maingay na po kami. Gawa ng bisyo niya. Okay. Ayan. So, ayun. Buboy, yung offer ko sa iyo na mag-ALS ka, ituloy mo yun, Sige po. Oo. Tatanggapin ko po. At gusto ko rin pong mag-aral ulit eh. Enroll nga po ako ni Mama dyan. Ka-enroll na po yan. Oo, naka-enroll pero hindi naman dito kayo titira. Paano yun? Yun na nga po. Oo. Pwede naman po yata. Doon po sa bayan, mayroon po naman. Kasi yung pong nag-enroll dito sa kanya, nag-aano rin po yun sa Alayaw. Sa Alayaw. O, pwede pong sa Alayaw. Nagtuturo po yun sa Alayaw. Oo. Kaya kung nandoon na, doon na siya pupunta. Sa Ganun Alayaw. ganun na lang yung gagawin natin na Kasi dito, pinuntahan, bibigyan siya, kumbaga exam po. Pa-examen siya. Hindi siya maka-exam, gawa na po ng tatrabaho siya dyan. Kaya hindi niya maiwan muna yung trabaho niya para mag-exam siya. Oo. Kaya sabi ko sa kanila, pag na lang siya, pag-pre na lang. At siya, exam sa inyo. Alam mo ba, pag nakapag-aral ka ng ALS, pwede kang mag-college, pwede kang mag-jump sa college. At ano naman yung pangarap mo sa college, sakali? Eh kung papalarin po at makuha po yung kurso na baka army na lang po. Mag-army ka? Parang nakakatakot naman yung gusto ni Buboy Hindi po na. sadya po, ma'am, na
simulang magkita kami, yan po ang gusto niya, mag-army po. Kasi lagi niyang kinukwento yan. Alam mo ba na nag-hire ngayon ng Pilipinas ng mga army sa karagatan, yung Coast Guard? Gusto mo bang ma-apply doon? Kasi parang nakikita ko na may allowance. Yung habang nag-aaral ka sa kanila, may allowance ka na natatanggap. Gusto mong nun, mag-apply, pwede kitang tulungan doon. Mag-apply ka online o kung sinong kukontakin natin. Sa akin po ay pwede po kung pwede po ay paghandaan ko lang din po muna. Pag-isipan. Kasi mas mahirap po yung paano-ano eh. Oo, pag-isipan. Pwedeng pag-isipan mo muna, hindi naman yung ada-ada. Shinare ko lang naman sa iyo na may hiring sa Coast Guard ngayon. Malaki yung sahod nila, malaki din yung allowance habang nag-aaral ka doon. Kaya maganda yun na apply. Ilang taon ka na? 23 years old, Oo. May tumutulong din po kasi sa akin dati. Pinapasok din nila ako sa Kapgo. Sa pagkakbo. Yung pinsan po ni Mama na nandyan po sa Bicol. Yun po ay sa army po. Yun po. Pero mas mahirap sa Kapgo. Sinasabi ko sa iyo, mas mahirap kasi kayo sa mga bundok. Hindi naman sa pero doon tayo sa mas maayos ang katayuan mo. Syempre, kalagayan mo yun, no? Nay, Opo. So, ayun, may allowance pa kayo? Meron pa naman pong bigas, meron pa naman pong... Oo. Wala na yung binigay kong bigyan ko kayo ngayon ng pang-ulam. Oo, bigyan ko kayo ng pang-ulam ulit. At habang Galing po kami sa bayan eh. Yung pagkabigay nyo. Anong ginawa nyo sa bayan? Binili po ni Mama yung kapatid ko ng tsinelas. Yan lang ko po yung bunso ng tsinelas, ulam namin. Tapos yung ulam. Okay. Short nila. Oo. Yan lang ko po ng kahit short man lang. Yung bunso nyo? Opo. Okay, si Boboy. May gusto palang magpadala sa ng mga gamit, sapatos, anong size mo? Ngayon na. Ano po siguro tong paa ko kasi sa tsinelas po ay ang size po ng paa ko ay nasa 9.5 po. 9.5. Anong yun? 9.5 po yan. Ay, 9.5. Sa tsinelas po, 9.5. Sa sapatos? Sa sapatos siguro po mga 42. 42? Tama yung hula ko kasi hinulaan ko lang nung Buboy ay nung tinatanong nung gustong mag-sponsor sa'yo ng mga damit, sapatos. Sabi niya, pwede pong nyo kung anong size ng sapatos ni Buboy. Sabi ko, siguro yung batang yun, ang paanon ay size 42. Tama pala. 42 po siguro. 42 Kasi yung sapatos ko dati 42. Kasi binibilang ko po, yung binili ko po sa kanyang tsinelas, 9.5 po yan. Okay. Ang sapatos po niya ay 42. Oo. Hindi ko pati mahugot na yung pera dito. Bibigay ko kila Buboy pang allowance. Ayan. Asan na yun? Puro barya pati to. Okay lang sa inyo, puro barya? Okay lang. Si Mama naman po nag-ahawak. Oo. Nayo, pang ulam. Salamat po. Salamat po. Oo. Salamat po sa mga tumutulong sa amin. Huwag po kayo magsawang tumulong. Pagpapalain din po kayo ng Panginoon. Oo. Ikaw Buboy. Salamat po ng marami na natatanggap po namin sa inyo na kahit kunting pera na ganyan. Salamat po. At nakakatulong po kayo sa amin, bukod pa po sa amin. Sana po ay may iba pa kayong mga tulungan. Oo. Tsaka Buboy, sa ngayon na may tumutulong sa inyo ay nahahagas ka ba na mawalan trabaho, ganon? Sa akin naman po ay gusto ko pa rin naman po, kaya hindi ko naman po inaasahan na may tumutulong. Gusto ko pa rin naman po magtrabaho. Oo, yung trabaho mo ba dyan sa may daan? Kalsada po. Oo. Ay, di ko nga po alam kung bukas, kung papasukin pa ako o tanggal na ako. Kasi ganun. yung iba pong katrabaho ko na tinanggal na. At wala na nga daw po masyadong gagawin. Okay. Nag-pull out na nga po sila dyan, yung mga nagtatrabaho. Tinira lang po dyan, mga siguro 5 tao yata, 7. Wala na kasing project, tapos na So, ayun, oo. At sana natin yung project natin sa inyo Kayo po ba? pang mabilisan para makalipat na kayo, no? Oo. Nay, ano ba yung yung gusto mong design ng bahay?
Kahit ano po, basta yung sa akin, yung masayang design, masayang kulay, ganyan. Oo. Yung walang problema. Oo. Doon Masaya. naman po yung mga nagtira na doon, yung mga tinulungan ko, pinabayan ko din doon na pamilya. Ano po yung buhay nila ngayon? Mas maaluwan daw ngayon kesa nung nakatira pa sila doon sa tabi ng dagat. Kaya for sure kayong mag-iina ay magiging masaya din po doon. No? Maganda na rin po yan at kahit po pa paano yung malapit-lapit po dun sa lula ko. Oh, sa kapatid mo. Pwede mong bisita po doon na Mm-mm. pag may konting pera, pwede rin pong i-share sa kanila. Nagagamot po kasi yun. Nabili po rin ng maintenance na gamot. Oo. Grabe si Buboy, oh. Hindi niyo pala yung sinasarili pag may ganyan na blessing. Hindi po. Hindi. Sineshare niyo sa Sineshare po talaga na. sa nanay mo po yun. Ilan taon na yung nanay mo, Nay? Nasa 70 po. 70 plus na po yun. Okay. Totoo po yan. Nasa 70 plus na. Oo. Mahal mo po yung lola mo sa kanya. Opo, mahal po po. Ano po yan, Kasi- kada po may pera yan. Ma, punta tayo doon kay nanay. Bibigyan ko ng ganito. Bigyan ko pambiling gamot. Bigyan ko ng gatas. Ganyan po Oo. siya. Nay, ibigay mo kay nanay mo ito, oh. Hindi Sa po inyo siya- yan. Ito yung ibigay mo kay nanay mo. Para, may pang ulam, may pang Ano po ba yung gamot niya na inaano niya, Nay? Sa high blood. High blood po. O, to. Lahat Bigay mo po, sa diabetes nanay po, mo. mga. Ay, thank you po. Oo. Salamat. Para may pang ulam din kayo, na? Apo. Oo. Laking tulong po niya. Mm. Tuntuan niya si nanay. Tutuwa po yun lalo pag nalaman na galing sa inyo. Gustong gusto po yun. Paborito niya yun. Apo. Kasi lagi siya naaalala. Mm. Dapat naman walang paborito. Mamaya. Gusto niya. Hindi, sa... Hindi, kumbaga, parang siya kasi yung... Hindi naman po nagsiselos yung mga kapatid niya doon sa... hindi naman po. Mm-mm. Naiintindihan nila. Ganun. Kasi mahal nga nito ang lula niya. Hindi naman po siya nagsiselos sila. Hindi naman po. Wala po. Hindi mabuti pa nga po yun eh. Tulad Dalawa ng na yun. panganay ko po. Saan po nakatira yun na yung lola Sa niyo? Ubang. Matagal na po doon. Bago lang po, kasabay lang po Sabay namin. po namin yun. Papunta rin. Pagpunta rin. Galing Albay, Tanay po. Tanay po. Tanay Rizal. Sa Tanay po kami. Sunundo Kasi, po. kaya po namin kinuha yung kasi wala na rin nag-aasikaso. Mm-mm. Nagtitinda-tinda lang yun ng balot. Oo. Nagsusolo-solo lang doon sa tinitirhan niya. Mm-mm. Kaya sinama niya. Kaya sinama ko na po. Ako po nagpilit doon na Makilola ka talaga, Sinabi ko naman. Tsaka may nag-aalaga din naman po. Kaya lang yung tiyo ko, yung kapatid ni mama, pag minsan hinahanap na si nanay, hindi alam kung nasaan. Kaya ang ginagawa po, nung magpunta po kami doon, nakita namin, nag-uupa siya ng bahay. Nagtitinda siya ng balot. Titinda ng mani, chicharon. Mm-mm. Yung, ang trabaho niya, lalako lang siya doon sa gilid. Mm-mm. Kaya sabi ko, mama, sama na natin si nanay. Mm-mm. Dito nga, sa norte. Kasi papunta rin naman kami dito eh. Sinama na ko. Kaya sinama mo, hindi mo din maiwan yung lola mo, no? So, ayun. Hanggang dito muna yung vlog natin, Nay. Buboy, At balitaan ko kayo maybe bukas o sa isang araw kung kailan mag-start yung pabahay sa inyo, no? Okay. Salamat po. Oo. Salamat po. Okay. Sige. God bless. Huwag nang magtanim man ng sama ng loob para Sila lang naman po ang nagtatanim ng sama ng loob sa amin. Pero okay na po sa inyo. Pero sa akin po, okay na lang po. Yung kasi, siyempre, naalis na po yung sa dibdib ko, na-share ko na kung ano yung nasa loobin ko. Kaya okay na po yun sa akin. Oh. Huwag po basta silang mahal na mahal. mag-iisip sa amin ng masama. At dahil hindi naman po talaga namin trabaho at ginagawa yung gano'n. Oo, alam din ng mga mahal nating viewers. Yan no, nakita din sa inyo yung sinceridad sa inyo, Nay. Okay, God bless po. Salamat po. Okay, thank you. Okay. So, ayun. Dito muna tapusin yung vlog at parang may pupuntahan pa po kaming ibang mga tinutulungan. Di ko na mabitbit tong bitbit ko. Ayan. Thank you so much. Oo. And dito muna natin tapusin itong vlog natin kila Buboy part 4. At abangan nyo yung pag-construct sa kanilang bahay, bagong tahanan. At dito magbaybay na po sila dito sa na ito, lugar na ito.
At sana supportahan nyo itong vlog natin sa kanila, video, i-share nyo po, mag-comment po kayo, tatanggapin ko, negative, positive, okay lang po yan. At least makatulong po kayo sa ating beneficiary. At ito naman po yung ating adhikain, pagtulong natin sa kagaya nila Buboy. At sana marami pa tayong matulungan kagaya nila. Thank you so much po sa mga sponsors, viewers, at syempre si Marcos, support nyo din po kahit mas mataas po yung ano niya sa akin. Support nyo po, yan, promote ko po siya. Maraming salamat. God bless po.